Grabe po 'to mga kaparing, talagang bibilib ka at magugulat ka sa ginawa ni Mayor Vico para sa mga vendor po natin. Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel and paki-follow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. So ngayon po, ito, meron po akong ipapakita sa inyo. So dito po natin maipapakita kung gaano po kabuti si Mayor Vico para po sa mga vendor natin. At dito talaga nagkakaroon ng good governance. Walang kupitan, walang lagayan, 'di ba? Walang pera-pera lang. Wala pong ganun sa Pasig under sa pamumuno ni Mayor Vico. 'Di ba, hindi gaya sa mga dumaan at sa iba pang mga lugar. Kung sa ibang mga lugar hindi pinahalagahan ng mga vendor, ang mga vendor hinuhuli, pero dito sa Pasig wala pong ganun. Alam niyo po kung bakit? Ito, papakita ko po sa inyo. So ito, galing po ito sa post, in-upload po ito ni Paul Paul Jonas Islanan. Sabi niya, legal na ang street vendor sa Pasig. Wala nang kaba. Wala nang habulan. Nakilala ko si Kuya Jun, nakatira sa Pinagbuhatan. Okay. Ito po kasi yung sinasabi ko sa inyo mga kapare. Makikita nyo po yan. Yan o, yung mga vendor po natin dito sa Pasig. Meron po silang mga nakalagay na yan o, numbers. Which is yan po yung registration po yan. No, na ibig sabihin po, safe po yung binibenta nila. At legal po sila nagbebenta. At hindi po sila dapat nahulihin ng kahit sino man. Ayan, makikita po natin. Sa mga karton, sa mga magtataho, ito sa mga nagtitinda po ng gulay, prutas, ito, meron po mga permit yan, merong mga number, may mga nakarehistro pong yan. Yan, ito po. Makikita po natin yung mga vendor po natin yan. Ito pa po mga paring yan. Ito, halos lahat 'di ba sa mga nagtitinda po ng So yung mga street vendor po natin talagang pinapahalagahan po talaga sila. So sabi po ni Kuya dito, yung nagbebenta po ng taho. Sabi niya, swerte nga namin dahil sa loob ng 20 taon ngayon lang kami napansin. Mas pinipili na kaming bilhan ng tao ngayon. Registered na kami, may ID, sticker at permit. Ibig sabihin malinis kami. Hindi kami papasa kung hindi kami dumaan sa medical. Dito po talaga papasok pagpapahalaga ni Mayor Vico sa mga vendor po natin, 'di ba? Kasi kung sa ibang mga lugar po, wala, inuhuli. Kasi nga yung mga vendor natin na nagtitinda sa gilid-gilid, especially po sa Maynila, 'di ba? Kasi although maiintindihan naman po natin kasi nga po illegal na nagbebenta po sila doon. So hindi po talaga nila yun pwesto at dyan po nagkakaroon ng mga kutungan kung saan magbabayad ka lang sa mga pulis, sa mga naka-assign dyan na opisyal ng gobyerno. Then yan, papayagan ka lang magtinda. Tapos pag nasita ka ng nakakataas, ayun, paghuhulihin na kayo, 'di ba? Kaya yan nga po yung ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila dati, 'di ba? Pinaguhuli nila yung mga illegal na vendor na nagtitinda daw po sa mga bangketa, especially po sa Divisoria. Kaya nga dati makita po natin sa mga video, yung mga vendor natin nagtatakbuhan, grabe. Hinahabol sila ng mga nanghuhuling tauhan ng Maynila. Tapos sila tumatakbo, talagang bit-bit yung kanilang mga paninda, bit yung kanilang mga kariton, kakahulog-hulog na yung mga paninda nila para makatakas lang sila. Kasi pag nahuli po kasi sila, kukunin yung mga paninda nila, di wala na po silang paninda. Yun lang hanap buhay nila. So, yun po yung nangyayari sa mga lugar, especially sa Maynila, which is hindi po tayo tumututol. Okay, hindi po tayo tumututol doon kasi yun po ay ginagawa lamang para sa ikakalinis ng Maynila. Okay, pinapatupad nyo lang po ng maayos ang batas. Pero yun nga, meron pa palang solusyon para dito. At doon naman po naiiba si Mayor Vico sa ginawa niya dito sa Pasig. Okay, iba po yung ginawa niya. Imbes na pinaguhuli yung mga vendor po natin na nagtitinda sa mga kalsada, gumawa po ng paraan si Mayor Vico. Yun nga, meron na po silang ID, may sticker na po sila, may permit. So, ibig sabihin po, malinis yung kanilang mga paninda at safe po silang bilhan. Okay, at hindi po sila pwedeng hulihin ng kahit sino na tauhan po ng munisipyo ng Pasig. Hindi na po sila pwedeng hulihin, hindi po sila pwedeng sitahin, hindi po sila pwedeng kotongan, 'di ba? Hindi sila pwedeng hingian para makapagtinda ka diyan. Okay, magbigay ka. Hindi na po ganoon kasi meron na po silang karapatan. Dati pa naman talaga sinasabi ni Mayor Vico, maging maayos yung kalagayan po ng mga vendor. Talagang pinapahalagahan niya yung sitwasyon po ng ating mga
vendors na nagtitinda po, okay, sa mga lansangan. At ito nga po yung ginawa niya. Di lang po dyan nagtatapos ang lahat kasi sabi po dito, buti nga libre yung medical at check-up dito sa Pasig. Yes, so libre po, wala pong bayad. At yung mga business permit para sa mga sari-sari store po sa Pasig na kumikita ng higit sa 250,000 kada taon. Kumikita ng hindi higit sa 250,000 kada taon ay di siya mukhang pera. Partida po mga kaparing nga. Hindi higit sa 250,000 kada taon ay hindi na kailangan ng business permit. Hindi mo na kailangan ng business permit, sabi po dito. Pero grabe no, grabe mga kaparing. Nagagawa pa rin ng Pasig LGU under ni Mayor Vico na makatipid ng napakalaking halaga kung saan nakikinabang pa rin po ang mga tao, ang mga mamamayan dito sa Pasig. Ito ang tunay na kahulugan po ng inclusive governance, walang maliit, walang mahina, walang maiiwan. Diba, sabi nga po ni Ma'am Lenny, walang maiiwan sa laylayan. Good governance, yan po ang talagang makikita natin dito. So ano pong ibig sabihin dito mga kaparing? Dapat mai-apply po ito hindi lamang po sa Pasig, kundi maging sa ibang mga lugar. Dapat lang po talaga kasi napakarami po natin mga vendor na kawawang kalagayan. Hindi lamang po sa Pasig, kundi maging sa Pilipinas. Pero ito, ginawa ng paraan ni Mayor Vico. Kaya kung nagawa po ni Mayor Vico dito sa amin sa Pasig, magagawa rin po natin to sa buong Pilipinas. Diba? Especially kung ito ay bibigyan ng pansin o atensyon ng national government o ng mga local government po, diba? Eto, so basahin lang po natin yung mga comment po dito. Sabi ni John Joseph Malinglinga, capital of the Philippines, Manila ex Pasig check. Kasi nga naman po, diba, sa Maynila, hinuhuli po talaga yung mga vendor. Talagang hinahabulin ka po talaga. 'Di ba? Nakita po natin sa mga video, hinahabol po talaga sila, nagtatakbuhan sila, which is wala naman po nakikitang masama doon na kahit nakakaawa yung kalagayan ng ating mga vendor, pero yun nga, kailangan pa rin po talagang sundin yung batas sa Maynila para mapanatili po yung maayos at kalinisan. Pero sana po, no, saan po natin na sana merong hakbang. I guess meron na po yata ang hakbang, bibigyan po yata sila ng lugar kung saan doon sila pwede magtinda. Parang yun po yata yung ginawa ni Mayor Isko Moreno. Bibigyan niya ng pasyo, lugar, yung mga vendor para magtinda, para hindi po sila illegal na nagtitinda kung saan para hindi po makalat. Pero yun nga po, sadly, meron po tayong ilan na matitigas ang ulo na bumabalik pa rin po dun sa lugar na pinagbabawal na nga po nila. Kasi nga po, masyado nang magulo at illegal na magbenta po doon ng kahit anong klase ng pagkain o yung mga vendor po natin. Okay, pero eto, iba po palang ginawa ni Mayor Vico. Talagang dyan po natin masasabi na magkakaiba yung estilo ng pamumuno ng mga mayor dito po sa Pilipinas. 'Di ba, kung si Mayor Isko Moreno ay pinaghuhuli niya yung mga vendor na nagtitinda kung saan-saan, si Mayor Vico ay hindi. Ginawa niya ng paraan na maging exempted ang mga vendor natin at binigyan pa ng ID, sticker at business permit at permit para hindi sila hulihan at matiyak na malinis ang kanilang mga pagkain. Syempre, dumaan po yan sa mga proseso, 'di ba? Bago mo marating yan at may medical check-up pa. Sabi ni Suarez, only in the Philippines, illegal business street vendors Filipino-owned, legal business Pogo, Chinese-owned. Thank you, Vico, sa pagbibigay ng pag-asa sa lahat. Which is sadly, totoo po ito, legal. Buti nga po ngayon ay pinagbabawal na yung Pogo, binan na. Pero yun nga po dati, tapakatalamak po talaga. No, yung mga business, yung mga Filipino-owned na mga street vendors, illegal, pinaghuhuli, pero yung mga Pogo, hindi. No, pero buti nga ngayon, medyo okay naman na. Okay, sabi ni Diane San, yung Pasig ba wala na sa Pinas? Dito po talaga ako natatawa, no? Yung Pasig, labas na rin ng Pilipinas yung Pasig kasi magkaiba po talaga yung klase ng pamumuno sa Pasig kumpara sa ibang mga lugar at syempre on national. Sabi ni Bernard, pwede naman siguro exempted muna Pasig doon sa batas na hanggang 3 consecutive term lang ang mayor. Kasi tingin ko naman papayag naman ng majority. Syempre mga kaparing, kung kami lang po mga taga-Pasig ang tatanungin, papayag po kami kahit umabot ng 3 dekadang mamumuno si Mayor Vico. Okay? Hindi po natin yun matatawag na political dynasty kasi si Mayor Vico lang naman po ang nakaupo sa posisyon. Wala po siyang kapamilya, wala po siyang asawa, wala po siyang anak. Kahit 3 dekada, 4 na dekada pang mamuno si Mayor Vico sa amin, tanggap na tanggap po namin
namin yun. Payag na payag po kami. Pero hindi po yun political dynasty kasi siya lang naman po ang mag-isa. Nag-iisa lang po ang Soto sa Pasig. Kaya kung kami ang tatanungin, payag na payag po talaga kami na 4 na dekada mahigit kung kailan, kung hanggang saan kakayanin ni Mayor Vico, payag na payag po kami. Pero yun nga, gusto po natin na maranasan ito sa buong Pilipinas, hindi lamang po sa Pasig. So kung pupwede, sana buong Pilipinas po ang makaranas ng serbisyo ni Mayor Vico. Kaya asahan po natin sana, no, atin pong ipagdasal sana tumakbo si Mayor Vico on national. No, kahit sa Senado lang muna sa 2028 tapos nakamataas na sa 2034 para naman maranasan ng buong Pilipinas. Lamang po mga kapareng, and don't forget to like and subscribe.